Dear God, help us to consider all the trials, problems, persecution, be joyful in all trials, persecutions, dilemma, challenges. Hallelujah, praise God. Yes, I just want to try this this style. Okay. Yes, be with you, oh God. Hallelujah. Praise, praise. Be with us, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, help us, oh God, to consider this difficulties as a challenges, to be joyful with you in facing all the difficulties. Hallelujah. Give us perspective, wisdom to endure. Ang sabi kasi sa salita niya, endure the trials, temptations, any kinds of challenges in facing them. Okay, thank you, Lord. Thank you, Jesus. The title of the song is Be With You. Hallelujah. Praise God. Hindi ganito tayo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's be serious now. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dito ako sa center. Center ng crossing again. Hallelujah. Praise God. May temptation po ba kayo? May hinaharap? Lahat po tayo. Kasi sabi, pag wala ka ng mga challenges, problema, dead na tayo. Okay? O yung wala na sa sarili. Dahil sa mga pagsubok o inborn na wala sa sarili. So, praise God, praise si Jesus. Andito tayo para mag-aral ng salita ni God. Kung kayo ay nanghihina, pabayaan nyo ang salita ni God ang magpalakas sa inyo. Okay, ang salita po ni God ay nagbibigay ng kalakasang karunungan, direction. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa konting panahon, konting oras. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise you, Jesus. Okay. Simplihan ko lang. Thank you, Lord. Sabi kasi dito sa James, sa Santiago, sa Tagalog. Basahin ko. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ibang anggulo. Ang inyong kaartihan. Inyong tita. Okay, consider it joyful, my brethren, mga kapatid. When you are enveloped, pag ikaw ay napapalibutan, na babalot ng trials, ng kahit ano, iba-ibang temptation. Trials nga po, temptation, persecution, lahat ng klase. Okay, kaguluhan sa isip, sa buhay, sa bahay, sa trabaho, sa ating bansa. Okay, wag po tayong magbabad masyado sa kaguluhan sa paligid, lalo tayong maguguluhan. Okay, thank you Lord, thank you Jesus. May kausap pa kanina, isang mananampalataya. Pero nanonood daw siya ng horror, hindi ko na kinontra kasi yan ang kanyang paniniwala. Okay, thank you Lord, thank you Jesus. Pero ano siya, level up siya sa career sa trabaho, sa financial, pero siyempre may kulang din. Okay, thank you Lord, thank you Jesus. Yun po yung aking observation. Balik tayo sa ating text. Okay? Thank you, Lord. Hallelujah. Be assured and understand that the trial and proving of your faith. Oh, be assured. Parang insurance. Sabi ni God dito, okay? Magpakasiguro tayo na ang hinaharap natin ay isang para ma-improve ang ating faith, para maging matatag, malakas, endured daw eh. Ginagamit ang endurance sa training, di ba? Pag tumatakbo ka, pag nagmamarathon, pag nag-exercise, para makatagal, okay? And steadfast and patience, patatagin ang ating patience, tiyaga. Okay? Yan po tayo mahina sa tiyaga, kadalasan. Gusto mo ng patulan. Okay, pero ganun pa man, yung wisdom ni God, example, yung trabaho ulit tayo. Kasi yung meron dong matanda na parang gusto akong manduhan, ako naman yung nagbabantay sa kanila. Thank you Lord. Pag uwi ko, naiinis ako, yung parang wala siyang karapatan na sundin ko siya, namanduhan niya ako, tapos hindi pa maganda yung salita niya. Pero praise God, umano sa akin yung wisdom na
galing, ginamit yung anak ko, may binigay siyang papel, i-forward ko. Tungkol sa mga may sakit, okay na, yun na lang ang kaligayahan nila, yung gano'n, tumingin sa harap, hindi sila nakakalabas, hindi sila nakakagalaw ng ano. So, yun ang pinaalala. Pero ang totoo, nanggigigil nga ako dahil bakit mo ko aandire? Hindi naman kita leader. Thank you Lord, thank you Jesus. Okay, thank you Lord. Pero yun nga, umaano yung wisdom ni God sa atin. Okay, gumagamit si God ng mga tulong. Okay, it's either sa ating isipan, ida-download niya o may mga tao na gagamitin. Okay, para pakalmahin tayo. Specifically yung kanyang salita. Katulad ngayon, okay? Hindi lang ako ang may problema, aminin. Inaano ko lang baka ako mukhang palengkera dito Alam mo na, be careful, okay? Nandito tayo sa business place. Pero mukhang may palengkera. For God's glory. Okay, bilisan ko na ha. Okay, tandaan niyo po, i-consider natin. Considerahan natin, tingnan natin yun na ito ay isang trials, okay, para tumatag, lumakas ang ating pananampalataya, lumabas yung ating fruits of the Holy Spirit. Ano yun? 9 gifts of the Holy Spirit. Fruits, prutas, bunga, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, long-suffering, pagtitiis, okay, kabaitan, kabutihan, yung dati para kang leon. Lahat gusto mong patulan. Pero yun po, unti-unti namumunga na sa atin si God dahil sa kanyang salita. Okay, dahil sa kanyang mga turo. Thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah. Kasi yung iba, dahil sa mga patol-patol, yun, nasisira ang buhay, nakukulong, nakakapatay. Okay, thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah, praise be to God. Kaya nga po, kailangan natin ang salita ni God para meron tayong self-control. Kasi nga ma-pride tayo, gusto natin lahat manalo tayo. Gusto natin kahit hindi ating giyera, papatulan natin. Okay, thank you Lord, thank you Jesus. Kalma muna tayo. Ano pa? Be confident. Yung assured nga, sabi kasi dito, let endurance and steadfast and patience have full, okay, diretso ko na, fully develop, para maging fully develop, para maging kompleto ang ating, ang wala sa atin, yun nga po, yung frutas ng pagmamahal, ng patience. Next, forward natin, para strengthen yung, katulad sa exercise nga, lumalakas yung ating faith. Okay? Kasi hindi natin magagamit ating faith pag wala tayong problema, no? Parang dati, nung araw, Christian ako, pero wala lang. Pero kapit tuko na tayo kay God kasi marami tayong pagsubok. Okay? Amen? Glory to God, glory to Christ Jesus. So doon lumalakas, nagle-level up ang ating faith. Okay? Ang maganda pa rito, ang sabi ni God, kung wala kang karunungan, humingi ka sa Panginoon. Si God po ang nagbibigay ng karunungan kung paano mo papatulan ang problema mo. Kung paano mo i-handle ang problema mo. Okay, hindi lahat ay kinakagat. Hindi lahat ay ginojombag. Thank you Lord. Hindi lahat ay binubungangaan. Pag gusto ni God manahimik ka, gusto ni God na ipakita mo ang iyong love, ang iyong joy, ang iyong patience. Dati meron akong patient na punasan mo yan, hello. muntik ko nang punasan ko kaya ang mukha mo, hello, bye-bye. Ganon ako nung una. Pero ngayon, binibigyan ako ng wisdom ni God sa assignment ko na kaya kita dinala dyan para mag-spread ka ng love. Kaya nga pag nagpe-pray ako, binabantayan ko sila, hallelujah, pag Lord, i-touch mo po sila through my hands. Ganon po ako. Corny man sa iba, ganon po kasi yun ang magagawa ko for them. Lord, tulungan mo ako na makita ang kabutihan mo para sa kanila. Okay, thank you Lord. Look through my eyes. Yun po yung look through my eyes. Tingnan mo sila sa pamamagitan ng aking mata para makita ko kung ano ang mga dapat kong gawin. Okay, so example nga, hindi in natural, medyo nakakadiri yung ating trabaho. Pero paano ka mandidiri kung mamamatay na yung tao? Okay, thank you Lord. Kung may sakit, kung hindi na makatayo. Okay? Yan po yung lumalabas yung ating love, yung ating joy, patience. Glory to God, glory to Christ Jesus. Hallelujah. Kahit sabi sa kontrata sa aking trabaho, bawal i-discuss. Pero bakit? Wala naman ako sinasabing pangalan. Okay? Testimony ko yan for God's glory. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Okay po? Thank you Lord. Tsaka kung sino ang humihingi ng faith, ng wisdom, huwag mag-alinlangan, huwag yung pabago-bago. Ay, may faith ba ako? Ay, may wisdom ba ako? Hindi po, dahil sabi dito, kung ikaw ipabago-bago ka ng isip, minsan Christian ako, minsan double life. Kadalasan ganun, Christian lang paglinggo.
Okay, kumukunot ang noo. Christian lang, pero Christian ng paglinggo pag nasa church. Pero leon na, leon na umaang, parang aso, parang tigre pagkalabas ng church. Okay, thank you. O kaya sa social media. So, ibig sabihin nito, wag tayong double life, wag tayong babago-bago ng isip, okay? Kung ano yung hiningi mo sa Panginoon, yun ang panindigan mo, okay? Kung hiningin mo ay kagandahan, karunungan, edi yung i-claim mo, i-exercise mo through your mouth, through your speaking, and through your action, okay? Ang sabi kasi dito, kung ikaw ay babago-bago ng isip at ang kilos at salita, ikaw ay para lang alon na dinadala ng hangin. Okay, wala lang, pabago. Yun at yun din, walang nababago. Okay, thank you Lord, thank you Jesus. Hindi po ako galit, natataranta lang yung tita sa sitwasyon ko. Okay, praise God, praise you Jesus. Okay, tapos na tayo. Basta si Lord po ang nagbibigay ng karunungan. Okay, pag may takot ka sa Panginoon, meron kang karunungan. Okay? Ayun ang simula ng iyong karunungan. Bibigyan ka pa, dadagdagan, pupunuin ka ng karunungan ng Panginoon. Hallelujah. Kung ikaw ay may banal na pagkatakot. Thank you Lord, thank you Jesus. Father God, hallelujah. Bless your holy name, Father God. Help us, give us a right perspective, give us the right wisdom, Father God, to do your will na maging matatag kami sa mga pagsubok na aming hinaharap at haharapin pa, Panginoon. Hindi namin ito kakayanin kung wala ka, oh God. Sabi sa kanta, be with us, be with you, Father God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father God, humihingi kami ng supernatural wisdom, Father God. Hallelujah. Sa aming sitwasyon, maliit at malaki na trials, temptation, pagsubok. In Jesus' name, sa lalong-lalo na sa pagbabago sa buhay namin. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa bagong mission, sa bagong lugar. Hallelujah. Praise God. Sa bagong taon. Okay. Nagbibilang na ha. Sa 3 months, meron na ba tayong leveling up? Okay. Yun po yung, hindi lang po kayo. Ako rin po nag-iisip na. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father God, hallelujah. We continue to glorify your holy name. Hallelujah. Thank you, Lord. We claim that yung hinihingi naming kalakasan, karunungan, katagumpayan, kapunuan sa lahat ng aspeto ng aming buhay, spiritual growth, ganun din sa financial growth. In Jesus' name, thank you Lord, thank you Jesus.